Peke na ang identity na kuha pang magnegosyo sa Pilipinas. Yan ang kaso ng isang Chinese national na may kaugnayan sa mga kumpanya umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Maliban sa pagiging big-time businessman sa Batangas, natuklasan din ng Billionaire News Channel na minsan nang na-involve ang deported Chinese national na si Xi Rongfa alias Steven Macaraeg Herrera sa ilan sa mga pinakamalalaking mining businesses sa bansa. Hanggang 2019, nakalista sa top 20 shareholders ng Mark Ventures Holdings Incorporated si Herrera at ang kanyang asawa na si Karen de la Cruz. Kontrolado umano ito ng pamilya ni former House Speaker at later Representative Martin Romualdez at nag-iisang kumpanya na nagmamay-ari ng exclusive rights sa large-scale bauxite mining. Heavily concentrated ang bauxite mining sa Samar. Ito ang primary raw material na ginagamit sa production ng aluminum metal para sa aerospace parts, mga sasakyan, electrical wiring at iba pa. Ayon sa international media reports, China ang kasalukuyang biggest importer ng nasabing mineral. Bago nakuha ng Mark Ventures ang exclusive rights, nagkaroon muna ito ng merger sa dalawa pang malaking mining company noong 2017. Isa rito ang Asia Pilot Mining Philippines Corporation sa Samar, na ayon sa Articles of Incorporation ay pagmamay-ari mismo ni Herrera. Sa 2017 General Information Sheet nito, nakalagay na directors ng kumpanya si Herrera at ang asawa niya na si De La Cruz. Nakalista rin bilang officers sina Ruby C, Rodolfo Yu at Isagani Yu. Sila rin ang top 2, top 4 at top 9 shareholders ng Mark Ventures noong 2019. Ayon sa official website ng Mark Ventures, kasalukuyang direktor ng kumpanya si C. Former President and Director of Asia Pilot na rin ang nakalagay sa kanyang profile. May ilan pang kumpanya si Herrera kung saan kasosyo niya ang top shareholders ng ilang Romualdez-linked companies. Sa 2016 at 2022 SEC documents ng Lukfook Capital Holdings, nakalista rin sina Ruby C, Rodolfo Yu at Isagani Yu bilang mga officer ng kumpanya. Ang Southern Alluvial Minerals and Alumina Resources Incorporated naman, kung saan nakalista si Herrera bilang president, nakalagay rin sa mga listahan ng mga direktor ang iba pang top stockholders ng Romualdez-linked companies noong 2018. Kabilang dito si Isidro Alcantara Jr. na top 10 stockholder ng Mark Ventures sa kaparehong taon, si Ruben Alcantara na nagsilbing Senior Vice President for Marketing ng Mark Ventures, at Hermogen Real na Corporate Secretary ng Benguet Corporation at Direktor ng Prime Media Holdings, dalawang kumpanya na Romualdez control din umano. Noong Abril, iniulat ng BNC ang quarrying operations ni Herrera sa Batangas at ang close ties niya kay Batangas Vice Governor Hermelando Dodo Mandanas. Sinasabi niya sa akin, kundi siya, nasa mining siya. I think, pag ginugulo mo yung pangalan niya, nandun siya. May investment siya sa mga naka-listed sa market. Na-deport si Herrera pabalik ng China matapos ang isang taong pagkakadetain sa Bureau of Immigration dahil sa fraudulently acquired Philippine documents nito, kabilang ang late registered birth certificate at driver's license. Filipino rin ang declared nationality niya sa lahat ng kanyang SEC documents. Inimbestigahan din si Herrera sa possible links nito sa isang Chinese espionage network sa bansa. Bagaman hanggang 2019 lang nakalista si Herrera at ang kanyang asawa sa shareholders ng kumpanya, nabanggit muli si Herrera sa isang 2022 CP Technical Report ng Mark Ventures. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Mark Ventures kaugnay ng kanilang mga naging transaksyon kay Herrera, pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.